tumayo. Ayan. At ating basahin ito bago tayo manalangin. 1 Kings chapter 20 verse 3. Sabay-sabay po natin tayo pong manalangin. Ready? Thy silver and thy gold is mine. Thy wives also and the children. Even the wealthiest are mine. Tagalog, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay akin. Pati ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak, ang mga pinamahusay ay akin. Sino nagsalita niyan? Ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan sa mundo, pilak, ginto, ang buhay natin, ang asawa mo, ng mga anak mo natin, lahat galing sa Panginoon. Siya ang may ari niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po yung mga salita, kami pangunahan, at pangusap po kayo sa aming puso sa oras na ito. Purihin kang muli. Ito ang aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. So be seated. Ang mensahe natin mga kapatid ngayong umagang ito ay wrap up na lang ng ating mga napag-usapan nung mga nakaraang linggo. Nakuha po because today is our Commitment Sunday. We never did this before. O makinig for 7 years hindi natin ginawa na tayo ay magkaroon ng Commitment Sunday. Hinayaan ko ang bawat isa. Wala akong natatandaan na nag-fill out tayo. Sa first fruit lang ata. Pero hindi siya consistent. Parang once or twice lang. Pero yung ganito, yung gagawin natin mamaya mga kapatid, hindi pa. Hinayaan ko yun. Hinayaan kong kumusa ang bawat isa na maging matapat. Pero mga kapatid, hindi epektibo. Kaya sabi ko, dapat may Commitment Sunday tayo para malaman natin, mga kapatid, at matuto ang bawat isa na maging mabuting mga katiwala. Ulitin ko, ito pala, naisip ko lang kanina bago ako mag-preach. Sa mga iinom ng tubig, pagkakuha nyo ng baso, hawakan nyo na. Di ba? Kumuha ako, di ba? Hawakan mo na sa upuan, huwag mo nang ibalik. Baso mo na yun hanggang mamayang tanghali. Tama ba yon? Yes. Bibili mo naman, Sister Belinda. Hindi maganda. Pangalawa ay sa akin. Saan ba nakukuha ang pilak dito? Mamahaling mga hiyas. Sa ilalim ng lupa. Kaya nga may mga minero. Alam nyo, pagka pinag-aralan yung mga minero, ang ganun pala ang ginto. No? Sa ilalim ng lupa, sa mga bato-bato, may path yan. Meron silang parang isang linya lang. Sabi ko, ang galing naman ng Panginoon. Yung pa rin kinukuha ng mga minero. Mga kapatid, anong planeta to? Yung napakaraming diamond, parang Venus ba yun? Na napakaraming diamond para sa Venus. Meron sa atin dito sa ilalim ng lupa, pero hindi ganun karami. Pero sa Venus, napakarami. Anong tanong, makakarating ka ba? Bago ka makarating doon, patay ka na siguro. So mga kapatid, sabi ng Diyos, ang mamahaling hiyas, no, pilak man, ginto, ay Kanya. Pati ang inyong mga asawa at ang inyong mga anak, even the goodliest, at yung lahat ng ating mga ari-arian, pag-aari. Lahat ng yan ay galing sa Diyos. Amen? Yung suot mo, saan galing to? Pastor, binili ko to sa SM Teka, yung raw material niyan, gawa yan sa cotton. Saan galing ang cotton? Sa puno, di ba, ng bulak, nilikha ng Diyos. Ang ganda ng polo mo, taya. Usig, pinyagusi. Saan galing yan? Sa pinya. Pinya. Rubber, goma. Saan galing yan sa rubber tree? Nakuha niyo mga prinuseso lang. No? Niluto, hinulma, naging sapatos, naging tsinelas na. Bakal, saan galing? Lahat yan ay pag-aari ng ating Panginoon. Semento, saan galing? Lahat yan mga kapatid, pag-aari ng Diyos. Wala tayong ginawa. Siguro inimbento, pag sinabing invento, out of something. Etong papel, saan galing to? Sa kahoy. Sa mga halaman, mga kapatid. So, ibig sabihin, lahat talaga galing sa ating Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya, sabi ito, anumang bagay, ginto, pilak, mamahaling hiyas, kahit pang ating mga buhay, lahat po ay pag-aari ng Diyos. Wala po tayong pagmamalaki. Halimbawa itong bahay nila si Belinda, oo, nandito sila, pero ito ay pagbigay ng Diyos sa kanila, pinagkatiwala.
Kaya tama lang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos, gamitin mo para sa kanyang kapurihan, yung buhay mo, yung lakas mo, yung sasakyan mo, gamitin mo para sa kapurihan ng ating Diyos. Okay? So, malinaw sa atin doon mga kapatid, tayo, lahat sa Diyos nagmula. Sabi nga ng Genesis, di ba? Genesis 1:1, ano sabi ron mga kapatid? In the beginning, God created the heaven and the earth. Langit at lupa nilikha ng Diyos. Hindi tayo galing sa unggoy, ha? O kung naniniwala ka na galing ka sa unggoy, mukha kang unggoy. Hindi ako naniniwala doon. Si Charles Darwin, naniniwala kaya mukha siyang unggoy nung namatay siya. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. May damdamin tayo, may pagpapasya, marunong tayo magmahal, umibig sa kapwa. Ang mga hayop walang ganun. Meron sila nature lang ng pagiging hayop. Pero hindi sila gawa sa wangis ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Nakuha po mga kapatid? Higit tayo sa mga animal sa lupa. Okay, next na verse. Mga talata. 1 Chronicles 29:3, basahin natin. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Sabi ni David, no? Sabi nito mga kapatid, kaya nga, dahil ako ay nakatuon sa bahay ng Panginoon, meron akong ginto. Sabi niya dyan, meron akong pilak. At ito ay binigay ko sa tahanan ng Panginoon sa templo. Nakuha niyo mga kapatid, ibig sabihin, ang ginto, pilak, mga kapatid, ilang mga kilong timbang niya mga kapatid ay ibinigay ni David, ibinigay ni Solomon para sa templo. At hindi lang yun mga kapatid, pag pinag-aralan yung Biblia, lahat ng Israel, lahat ng tao sa Israel ay naghandog, nag-alay ng ginto pilak para gawin ang templo ng ating Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid, inalay nila. At kahit pa hayop, mga bunga ng halaman, inaalay nila yung sa Panginoon. Ibig sabihin, ino-offer nila, binibigay nila sa Panginoon. Okay, sabi dyan, no? Okay, yung karugtong niya, naputol, no? Which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Tagalog, basahin natin. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng Diyos, na yamang may tinatangkilik ako na aking sariling ginto at pilak ay aking ibinibigay sa bahay ng aking Diyos bukod sa lahat ng aking inihanda na ukol sa banal na bahay. Alam niyo mga Israelita, naghandog sila ng mga mamahaling mga kahoy, mga hiyas, ginto, pilak at iba pa para mga kapatid, buuhin ang templo ng Diyos nung panahon na yon. Tama lang mga kapatid, kumbaga sa panahon natin ito, pagandahin natin ang bahay-sambahan natin. Amen? Hindi ganun kadali tumilata sa Tagaytay. Mahal dito ang property. Ang hirap din umupa, hindi naman tayo ganun kayaman. Pero kung anong pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ayusin natin. Amen? Amen. Pagandahin natin. Praise the Lord, yung mga gamit na nakuha natin sa kabila, nailipat natin doon. Pero hindi ibig sabihin, ganun lang siya. Abay mga kapatid, sama-sama natin pagandahin. Para representable naman ang bahay-sambahan ng ating Panginoon. For a while, hindi pa ganun kaganda. Pero huwag nating hayaang ganun ang itsura niya. Amen mga kapatid, ayusin natin. Kaya kinakailangan maghandog tayo sa Diyos. Amen? Mag-alay tayo ng ating mga alay sa Diyos. Exodus 25 verse 3. Basahin natin sabay-sabay. And this is the offering which you shall take of them, gold and silver and brass. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto, pilak at tanso. Kasi yun ang basihan ng pera dati. Ginto, pilak, tanso. Mga kapatid, offering. Anong meron ng mga Israelita? Ginto, pilak at tanso. Kasi yun ang pera dati. Meron pa kwadrado, may pabilog, may malaki, may maliit. Depende sa timbang. Yun ang pera dati.
Wala pa yung ngayong papel, coins na maayos, wala pa, hindi pa ganun dati. Dati, depende sa klase ng hiyas. Pag ginto, mas mahal. Segundamano yung halaga ng pilak. At pinakamababa, pag sinabi mong tanso, tanso? Bronze, no? Okay? So sabi dyan, sila ay naghahandog ng mga salapi. Nag-aalay sila sa Panginoon. Kaya bilang mabuting katiwala, tama lang. Tayo ini-encourage ng Biblia na maghandog din sa ating ng ating mga offerings. Amen, mga kapatid? Malinaw po ba yun? Eh, magtatanong siguro yung iba, Pastor, sa Old Testament yun. Old Testament naman yun eh. Sa mga Israelita yun eh. Okay, nung panong Israel, nangangailangan sila ng templo. Tama? Para may tayo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, tayo po ay nagtatayo rin ng bahay-sambahan. Amen? Ano bang kailangan sa bahay-sambahan? Pastor, yung mga na lang, katawan ng saging, pagdikit-dikitin natin. Yung bubong, marami namang damo dyan, Pastor. Pagtagpi-tagpi na lang natin sa bubong. Tatagal kaya yun? Hindi. Abay, baka pag bumagyo, isang hangin lang, tanggal yan. Mga kapatid, tayo po'y magtatayo ng bahay-sambahan. Kaya kailangan yan pambili. Hindi naman libre ang, di ba, bakal, tabla, pako, at iba pa, bubong sa hardware. Anong pambili, Pastor? Ginto, pilak, tanso. Salapi, pera. Kaya sabi ng Bible, tayo ay maghandog. Wala tayong katuwang sa ibang bansa. Kung meron man magpadala, hindi lagi. Hindi pa nga natin miyembro eh. Tumutulong lang, pero hindi lagi. Paminsanan lang. Pero mga kapatid, sino maghahandog, Pastor? Walang iba kundi yung mga miyembro. Amen? Tayo o kayong mga napapaglingkuran. Nakuha po mga kapatid? Okay? Sunod na talata. 1 Kings 20 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Thy silver and thy gold is mine. Nabasa na natin to. Sorry. Talo na tayo. Okay. Haggai 2:8. Ready? Read. The silver is mine and the gold is mine, said the Lord of hosts. Tagalog. Ang pilak ay sa akin, ang ginto ay sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Malinaw yan mga kapatid. Yan ay sa Diyos. Sino bang kilala niyong mayaman sa panahon natin, yung pinakamayaman? Si Bilyar. Sino pa? Saldi ko. Nakalive ba tayo? Yung mga buhaya. Mga contractors. Ang bira, no? Budget, 1 billion, 2 billion, tapos walang nagawa. Nakakaawa ang Pilipinas. Ang tawag doon, nag-ghosting. Kaya nga ghost di ba? Naawa ako sa mukha ni Presidente Marcos. Nung, parang proyekto sa Bulacan, na kinuha niya yung, ewan ko ba, buhangin yun o simento. Isang ganun niya lang, oh. Para bang tininan ko yung mukha niya, naawa siya sa mga kababayan niya. Niloko tayo, dinayaw tayo. Nakalungkot mga kapatid. Bagay, makaligtas sila sa tao, hindi naman nila madadala yung pag namatay sila eh. Ang pangit pa ng pangalan mo nung namatay ka, buaya ka. Diba, kurakot ka. Ang masaklap nito, nakaligtas ka sa tao. Pero sa Diyos makakaligtas ka. Mga kapatid, anumang bagay sa mundo, pag ikaw ay nawala, wala ka madadala kahit tuldok na ginto. Kahit 5 duling, wala ka madadala pag humiga ka na sa kabaon. Nakuha niyo mga kapatid? Hanggang dito lang yan. Kaya sabi ng ating Panginoon, ang ginto ay pilak ay sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pag-aari niya. Kaya wala tayong pag-aari mga kapatid. Tama lang. Ibalik natin ang papuri sa Diyos. Amen? Tama lang, maghandog tayo sa Kanya. Tama lang, suportahan natin ang gawain ng ating Panginoon, ng ating simbahan. Next. Okay, basahin natin to. Deuteronomy 8:18. Napakaganda nitong talatang to. Okay, basahin natin.
yung English at Tagalog. Okay, ready? Read. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware to thy fathers, as this day. Tagalog, kailangan po sa Tagalog. Ready? Basa. Kundi iyong alalahanin ng Panginoon mo Diyos, sapagkat siya ay nagbibigay sa iyo ng makapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Okay. Minsan may nakikita ako sa jeep, katas ng Saudi. Di ba yung mga ganun eh? Yung mga nag-abroad. Ano pa? Katas ng pagsisikap. Nakuha niyo mga kapatid, dahil sa sipag at tiyaga. Ang tanong, Pastor, masama ba yun? Hindi masama. Hindi. Nagsikap ka eh. Tama? Pero sa ating mga Kristyano, tandaan natin to. Sino ba nagbibigay ng kayamanan sa atin? Tama magsikap ka, pero hindi mo dapat angkinin. Sino nagbigay sa'yo ng lakas para makapagtrabaho ka, sis? Para makapag-aral ka ng ilang taon, makagraduate ka, magiging title, magiging engineer, magiging doktor, magiging manager ng bangko, magiging kung anuman sa mundong ito. Sino nagbigay sa inyo? At sino naghaya? O kumbaga, sino ang nagparaya na maabot mo yan? Di ba lahat ay tulong ng Diyos? Mga kapatid, sabi ng Biblia, ang tunay na nagbibigay ng kayamanan at kapangyarihan para tayo'y umasenso at yumaman sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Huwag nating kakalimutan mo. Sabi ng Bible, but thou shalt remember. Huwag niyong kakalimutan na ang Panginoong Diyos, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang ikaw ay umasenso, sumagana, yumaman sa buhay. Basta gusto ba ng Diyos maghirap tayo? Hindi. Abay, sino bang magulang ang gusto magdahop yung kanyang anak, gumapang sa hirap? Meron ba? Wala. Mga kapatid, ganun din ang Diyos. Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay maghirap sa mundo. Meron ba kayong kilala sa Bible, kilalang pangalan? Mula kay Abraham, Adan, Jose, Jacob na naghirap, gumapang sa mundo, sa hirap? Wala. Kahit si Job dating mayaman, sinubok, naghirap, tama? Pero binalik ng Diyos ng doble yung kanyang mga kayamanan na wala dahil sa kanyang katapatan sa Diyos. Mga kapatid, sino nagbibigay ng kapangyarihan para yumaman ka? O yung ibang tao ang yabang. Magsisikap ako, di ba sabi ng Bible, yung mayamang tao. Anong sabi niya? Kumain tayo, magpakabusog tayo, maglasing tayo, kasi bakit? Ay, sabi niya, ako pala. Marami na siyang naipon, di ba, sa storehouse niya? Dami ng yaman ko, sabi ng mayamang tao sa Bible. Pwede na akong uminom, maglasing, at kung ano pang pwedeng gawin ko. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw na mangmang, ikaw na hangal, mamayang gabi, kukunin ko ang iyong kaluluwa. O ang tanong, may nadala ba siya? Mga kapatid, paalala sa ating mga Kristyano, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo yumaman. Ako'y natutuwa sa ilang kapatid natin na totoo naman talaga, nasaksihan ko sa Bible School. Meron doon isang pamilya na ang kwento, mga kapatid. Yung tatay ay konduktor lang ng bus. Konduktor, magkano lang naman ang sahod nun, di ba? Doon sa mga ordinaryong bus. Di pa dati uso aircon eh. Yung nanay, Tagalaba lang. Nakatira saan sila nakatira? Sa squatter. Walang CR na maayos. Alam mo, pag nag-CR ka, diretso sa ilog ang bagsak. Blub. Mahinig mo na lang, blub, blub. Kasi nahuhulog eh. Ganun kami dati sa Pasay. Wala kaming Poso Negro. Diretso na lang. Bahala ka kung gano'ng karami yan. Diretso ilog yan. Kaya ang tataba ng isda doon, CJ. Yung mga tilapia doon. Guramit, iba pa ang tataba. Mga dalag, napakatataba. Hito. Sa Pampanga. Doon sa
kapatid ni Mrs. nakapag-asawa ng Pampanga. Hindi ko naka... Tatabahan ng mga tilapia, grabe. Nakikita namin pambira, ang sarap ng pinabok. So mga kapatid, huwag natin kalimutan, ang Diyos ang nagbibigay ng kapahay para pagpalain niya at pagyamanin. Hindi laging ganito tayo. Ay, grabe. Alam ko sila Brother Emil, dinanas nila yan. Lighthouse Dasma, ay, kung alam nilang dati mga kapatid, nakasaksi ko nung nasa Dasma na. Hindi ko lang nasaksihan yung nung sila ay nasa Amadeo ba yun? Amadeo, hindi ko naabutan yun eh. Naabutan ko lang ang Dasma, yung nandiyan na sa Dasma na mismo, yung gawain ng lighthouse, no? Ang hirap. Ang hirap, no? Talagang katabi rin namin mga squatter. Ano yung dikit-dikit na bahay? Buti nga dito, ilang bahay lang, di ba sa atin dito, palibot lang. Pero doon talaga nasa gitna kami ng squatter, bro, yung simbahan. Ang good thing doon, maraming tao naman. Mananawa ka sa isda. Ang tatalon. Pero tingnan mo naman, di ba? Nagsimula sa mababa. Ang 13, Lighthouse 13, ay Central Bible Box 13, nabutan ko sila Pastor Robert, ang dingding, alam mo yung tabla lang. Walang simentong lupa lang. Hanggang unti-unti, nandun pa sila sa, para bang pabangil, pababa yung lupa ng kanilang mission house. Pero tingnan mo naman, mga kapatid. Listen, mga kapatid, nais ng Diyos pagpalain niya tayo. Huwag lang tayong makalimot, tandaan natin to, huwag tayong maduduling. Huwag tayong magkakaroon ng amnesia. Makinig, Ate Queen. Babaming kamay niyo. Okay, sabi dyan, huwag tayong makalimot na ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan para pagpalain niya. Huwag kang makakalimot. Amen? Huwag tayong makakalimot. Pag yumaman ka na, ang dami kong pera. Ingat, baka makalimutan mo nagbigay niyan sa'yo. Sabi ng Bible, di ba, sinay kanina ni Sister Belinda, siyang mapapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaki. Halimbawa, ang baon mo ngayon, estudyante, pasampu-sampu. O, piso-piso, every week, tides mo yan di ba? Paano kung naging 20 na ang allowance mo? Di 2 piso na. As the Lord prosper you. Paano pa so 50 pesos ng bangon ko araw-araw? Di 5 pesos na. Nakuha niyo mga kapatid, 10% lang naman Mag-umpisa ka sa tithes. Tandaan, ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan para pagyamanin ka. Hindi ang tao. Gagamit siya ng tao. Nakuha mga kapatid, pero siya pa rin ang nagbigay. Malakay 3:10. Alam niyo, pag nag-utos ang Diyos, laging may pangako. Pwede bang isa magbasa? Brother Elmer, pakibasa itong Malakay 3:10. Ano ang pangako ng Diyos kapag binalik mo sa Kanya ang Kanyang tithes? Pakibasa, Brother Elmer. Malakay 3:10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Okay, thank you, sir. Okay, isa magbasa ng Tagalog. Tama ba? O may Tagalog. Pakibasa mo CJ yung Tagalog. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid nakalalagyan. Sabi ng Panginoon mga kapatid, dalhin natin sa Panginoon, ibalik na sa Kanya ang Kanyang ikasampung bahagi, yung tithes niya, at ibigay natin sa Kanyang ating mga offerings. Ano sabi ng Panginoon? Kapag gaganon, sabi niyo, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Kapag ginawa niyo, sabi ng Panginoon, patunayan ninyo, sabi ng Diyos, subukin niyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Anong ganti? Anong balik ng Diyos kapag binalik mo yun sa Kanya? Kung hindi, bubuksan ko sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyong isang pagpapala na walang sapat na sisidlan na kalagayan, na kalalagyan.
Mga kapatid, pag ang Diyos nag-utos, laging may pangako. Amen. Kung ang tao nga, pag nangako, sinisikap to pa rin, tama? Ang Diyos pa kaya magsinungaling sa kanyang pangako? Young people, habang young people, matuto na kayong ibalik sa Diyos ang tithes at ibigay ang inyong offerings. Amen? Habang kay kabataan, sa inyong mga bound allowances, tayo naman mga adults, huwag manawa. Pasensya na. Dito sa Tagaytay, 7 taon na tayo nag-i-exist as mission, pero alam ko yung iba rito hindi pa natututo. Kailan ka susunod sa Panginoon? Sabi kanina si sa Alim, yung iba para bang takot na ibalik sa Diyos ang parte niya. Alam mo pa, pag hindi mo ginagawa yan, mas lalo kang matakot. Napigilan ng Diyos ang pagkapala, dumaloy sa'yo, sa pamilya mo. Kapag hindi natin ginagawa yan, hello mga kapatid, naintindihan ba natin? Sabi ng Panginoon, no? At ihulog ko sa inyo, sis, daan na lang doon sa likod. Yung mga mag-CR, doon na lang sa likod kung hindi mo iwasan. Sabi ito nga, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala, isa pa lang yan ha, na walang sapat na silid na kalalagyan. Isang pagkapahala pa lang, pag binuo sa ng Panginoon yan, abay, maghanap ka ng lalagyan mo yan. Marami yan mga kapatid. And I praise God for that. No? Ako'y unang dalo sa simbahan sa Lighthouse Dasma way back May 9, 1999. The following Sunday, May 16, 1999, I was baptized. And I returned to the Lord, His first tithe, kasi tithe pa lang yun, mga kapatid. Amounting parang mga 300 to 500 pesos. Mga kapatid, tapos may first step of obedience, yung sundin mo siya eh. Nakuha niyo mga kapatid, sundin natin ang Panginoon. At nakakatuwa, di ba sis? Pag naging ugali mo yan, nung una struggle eh, parang nanghihinayang ako eh. Pero mga kapatid, pag naging habit mo yan, ang sarap na. At tandaan mo to, ipapakita sa iyo ng Diyos yung kabutihan niya. Mga kapatid, ganyan ang ating Panginoon. Lagi may pangako pag siya ay nag-utos sa atin. Luke 6:38. O, pakibasa ng malakas. Jamie. Luke 6:38. Give and it shall be given unto you. God measure, pressed down, and shaken together. And running over shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. Okay, pakibasa yung Tagalog ng malakas. Mrs. Ganun ko lang ha kung okay. Pakibasa. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay bibigay nila sa inyo. Sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukat. Okay. Maganda pala. Kung halimbawa, nandun tayo sa game sa TV, yung alam mo yung ano ka, paramihan ng hakot ng bigas. Alam niyo mga kapatid, merong 3 takalan. O, meron bawa ito. Ang unang takalan, ganito kalaki. Mamimili ka, paramihan ng hakot eh, di ba? Unang takalan, ito. Pangalawang takalan, ito. Pangatlong takalan, ito. Malaki bibig ha, hindi yung ganito. Malaki yung butas. Anong gusto mong takalan sa paghakot? Ito ba? Ito, kalaki? O ito kalaki? Saan mas marami na makahakot ka? Mga kapatid, ito na ako, di ba? Eh, bibigyan ka lang ng 1 minuto, hakot! Anong game ba to? Yung papapasukin sila sa grocery, kung anong mahakot mo sa'yo? Natutuwa ako sa isa. Alam mo, pinuntiryan niya mga 25 kilos na bigas. Ang bihira, bawi na sa kaagad eh. Tapos takbo siya sa mga gatas, may malalaki, kinuha niya. Bihira. Ako yung tawag doon para sa mga warehouse. Ang ganda ng technique niya. Pagkatapos yung talaga nakaset yung isipan niya. Katabi mga manok yung meat shop. Nakakot. Ang bihira naman. Kaya yung parang 10,000 yung tinatarget na hakot eh. Ang nahakot niya, more than 15,000 ang nahakot niya eh. Sa bigas pa lang, tagi isang, di ba? 5,000 na yan eh.
ako sa ay. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, anong gusto mong sukat ang gamitin sa'yo? Pag pinagpala ka ng Diyos. Balikan natin yung talata. Sabi nito mga kapatid, magbigay ka, at iyon ay ibibigay din sa'yo, ibabalik din sa'yo. Tamang sukat, pinitpit, ginanon. Ano pa, shaking together, ginanon, siniksik pa lalo. And running over, nag-uumapaw. Ay pambira, mas gugustuhin ko mga kapatid, yung nag-uumapaw na. Di ba napag-aralan natin? Yung levels ng pagbibigay sa Panginoon? Good measure, ano yon? Good measure, ano yon? Lesson natin ng mga nakaraan. Good measure, tithes. Kasi sukat 10% eh. Press down, ano yung press down, pastor? Increase. Meron tayong mission offering, local, abroad. Tama? Increase yun mga kapatid. Love offering. Sumunod. Ano yung sumunod doon? Press down. Hindi lang pinikpik ng ganyan. Press down, shaken together. First fruit. Running over. Sacrificial and thanksgiving yun mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Kung anong sukat ang gusto mong gamitin sa'yo, ang binigay mo, yun din naman ang gagamitin sa'yo ng Panginoon. Sinong gagamitin niya, pastor, para dumating sa'yo yung pagkapala? Ang tao. Ang tao. Nakuha niyo mga kapatid, pag umutos ang Diyos, laging may palit na pangako. Okay, Proverbs 3:9, basahin natin to, sabay-sabay. Ready, read? Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Tagalog, parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst up with new wine. Gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong alilisan o lagayan ay aapawan ng bagong alak. Mga kapatid, first fruit. Biyaya ng Panginoon. 7 years na tayo nagbi-first fruit. Simula nung tayo unang taon pa lang. Nagsimula kami bilang halimbawa sa inyo, sa mga kapatiran natin dito sa Tagaytay. Pangalawang taon siguro may sumabay, 1, 2. Dalangin ko mga kapatid, lahat ay matuto nito. Nakuha po mga kapatid, nasa Bible po yung pag-aani ng unang bunga. Anong pangako ng Diyos kapag tayo nagbigay ng unang bunga sa Kanya? Sa gayoy, basahin natin sabay-sabay, sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Lagi yan mga kapatid, kapag nag-utos ang Diyos, may pangako siya. Huwag mong gawin, pasasayo ang pangako, natural hindi. Ang Diyos hindi mo siya mauutakan. Sabi ng Bible, you cannot deceive God. Amen? You cannot fool God. Hindi mo siya pwedeng, nagtanim ka ng ganito, isang butil, ang gusto mo, kasi laki ng bahay ang tatanggapin mo. Ano kahilo? Meron bang ganon mga kapatid? Hindi pwede yun. Sabi ng Panginoon, anumang panukat ang gawin mong sukat, yun din ang gagamitin sa'yo ng Panginoon. Pag generous ka mga kapatid, generous din ang Diyos sa'yo. Pag madamot ka, ang Diyos hindi madamot. Pero yung pagpapala sa'yo, para bang ba't ganon ang hirap? Madamot ka eh. Kuripot ka eh. Lalo na para sa Panginoon. Huwag kang umasa. Sino nagbibigay ng kayamanan? Who give it the power to get wealth? Ang Diyos. Okay, Exodus 25, verse 5. Paano natin gagawin yun? Paano tayo magbabalik sa Diyos ng tithes niya? Paano tayo magbibigay ng ating offerings? Paano ba, pastor? O, basahin natin to. Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it. Mga kapatid, number 1, pag ginawa mo yan, dapat willing ka. Kalooban ng Diyos, susunod po ako, Panginoon. Hindi na yun. Ano ba yan? Sinabi lang yan ni pastor eh.
O sige, punutin natin tong ilang talata sa Biblia. Ako lang pala nagsabi. Punitin mo yung bahagi, yung talatang may tithes yan. Punitin mo yung bahagi may offerings yan. Mga kapatid, sabi dito, pag tayo ay naghandog, whether it is the Lord's tithe, your offerings, mission offering naman yan, local, abroad offerings. Mga kapatid, first fruit, sacrificial, love, at iba pa. Sabi ng parang gawin mo yan ng magaang sa iyong puso. Hello? Amen. Hindi nabibigatan, hindi dahil kailangan, kundi gawin mo yan, mga kapatid, nang may pasasalamat sa Diyos. Nakuha po mga kapatid, masarap sa puso. Willingness, hindi yung, magalis ka, hanggat mahalin ko nang, huwag mo nang hayaang sabihan ka pa ng iba eh. Yes, Lord. Natanggap mo ang pagkapala, bukod ka agad mga anak. Hindi yung, bibili ko, order ako sa Shopee, bibili ko ng kung ano-ano, huwag ganun. Mga Kristyano, pag natanggap mo yan, minus ka agad sa Panginoon, ibukod mo na, tama? Pagpapahala. Okay? O sabi ng Panginoon, ibigay mo yan ang galing sa iyong puso. Hindi mabigat, hindi napipilitan ka. Magaang sa iyong puso. Amen? Okay, sumunod. Paano natin ibibigay yung ating mga offerings? Even is tithe, sabi diyan, and they came, everyone whose heart is stirred him up, and everyone whom is the Spirit made willing. And they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle, to the congregation, and for all his service. Mga kapatid daw, willing. Hindi napipilitan. May kusa. Basahin natin yung Tagalog, no? At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban at lahat na pinagkusa ng sariling diwa at nagdala ng mga handog sa Panginoon sa gawain ng tabernakulo ng kapisanan at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. Mga kapatid, willingness. May kusa. Hindi na nagmakaawa si Moses. Oy, magdala kayo. Maawa na kayo sa gawain ng pangit-pangit ng ating bahay sambahan. May kusa sila. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi sila napilitan. Magaang sa kanilang puso na gawin yun dahil sumusunod sila sa Panginoon. So, una dapat, willingness. Meron mong willingness. Okay, ano pa, Pastor? Hebrews 11 verse 6, paano tayo magbibigay ng kanyang tithes at offerings natin? But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder them that diligently seek Him. Sa Tagalog, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat lumapit, ay sumampalataya sa Diyos at siya ay tagapagbigay ng ganti. O ang Diyos gumaganti, nagbabalik sa mga kanyang nagsisihanap. Mga kapatid, kapag tayo nagbigay, hindi lang willingness ng puso, meron ka. Meron kang malaking pananampalataya. Lord, malaki po. Totoo yun eh. First group. Pambili nito po, pambayad na namin ito, Pasto, ng isang buwan naming renta sa bahay. Pambayad na namin ito ng tubig, ilaw, tapos yung mga gatas pa ng anak ko. Sakto na ito, Panginoon na. Mga kapatid, pag sumunod tayo sa Diyos, nagbigay tayo, mga kapatid, bilang mga katiwala ng Kristo, ng Diyos, gawin mo na may pananampalataya sa Diyos. Pag sinabi mong pananampalataya, Lord, makinig ka, binibigay ko na sa iyo lahat. Panginoon, bahala ka na. Mga kapatid, sa 26 years kong pagiging Kristyano, tested ko na ang kabutihan ng Diyos. Tanungin mo sila yung matatapat, yung mga givers, mga generous, tanungin mo sila kung sila ay pinabayaan ng Diyos. Amen? Nung sila ay nagtiwala sa Diyos. Mga estudyante, minsan nga, nagtingin ako minsan ng, isang beses yun, nagtingin ako ng commitments. Yung bata, sinasabi ko lang po ito sa inyo ha. Pero ano bang kakainan ng isang batang elementary sa may trabaho na, may edad na, 30 plus, 40 plus nagtatrabaho?
Minsan tinignan ko yung commitment. Bata, nagbigay ng 500, elementary. Naisip ko na doon, saan niya nakuha to? Yung matanda, may trabaho. First fruit ha, naglagay sa offering 300. First fruit. Magkano sahod nun? Buwan. Hindi lang ata 20, hindi lang ata 30. Sa palagay nyo, sino nagbigay ng malaki? Ang bata. Mga kapatid, pag tayo nagbigay, samahan natin ang pananampalataya, Lord. Etong kalooban nyo, susundin ko. Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. Never na pababayaan ka ng Diyos. Samahan natin ang pananampalataya. Amen? Okay, next. So, una, may willingness ang puso, may kusa. Pangalawa, may pananampalataya. Okay, sabi nito, sumunod, Mark 12:30. Basahin natin sabay-sabay. Ready, read. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Sa Tagalog, at ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaloob mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong kalakasan mo. Mga kapatid, pag nagbigay ka ng tithe ng Panginoon, nagbigay ka ng offerings, mission, local, abroad, first fruit, ano pa, sacrificial, love at iba pa. Una, may willingness ang puso mo. May puso ang puso mo. Ano pa? May pananampalataya. Pangatlo, may ibig, may pagmamahal sa Diyos. Hello. Masarap magbigay sa isang taong minamahal mo. Pag nagmahal ka, sa totoo lang, sabihin ko sa'yo, kahit wala ka, pagmahal mong isang tao, gagawa ka ng paraan. Naranasan ko yan, sir, nung binata tayo, di ba? Kasi yung babae. At habang tumatagal, nai-inlove na ako sa kanya. Wala akong trabaho. Gusto kong magbigay. Anong ibibigay ko? Isip ako. Siyempre, ang pangit naman na bigyan mo siya ng tsinelas na gamit na. Di ba? Ang pangit naman na bigyan mo ng sandals na pud-pud na yung kabilang paa. Ang pangit naman, ukay. Ay, mas maganda yung bago na. Siguro kung may ukay man, mukhang bago, pwede. Pero yung segunda mano na may tagpi pa rito, mga kapatid, nakakayang ibigay. Pag mahal mo mga kapatid, ibibigay mo yung best mo, tama? Bago. Fresh yan, mga kapatid. Talaga namang, yung bang, pag ikaw tumanggap, masaya ka. Yung hindi pag ikaw tumanggap, ibigay ko na lang sa iba to. Mga kapatid, sabi diyan, pag tayo nagbigay sa Panginoon, may kasamang pag-ibig. Amen? Ginagawa mo yun sapagkat mahal mo ang Diyos. Amen? Naglalaan ka ng oras, nagbibigay ka ng buhay mo sa Panginoon, nagbibigay tayo ng mga bagay-bagay sa Panginoon kasi mahal natin siya. Ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Nakuha niyo mga kapatid? Pag may pag-ibig, magagawa mo yan para sa Panginoon. Ano pa, Pastor? Ayun, no? 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth the cheerful giver. Sa Tagalog, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng masaya. Nalaman mo na, 10% tithes. Nalaman mo na, offerings. Nalaman mo, first mo, Thanksgiving, sacrificial. Ano gagawin mo? Magpasya ka. Dalawa lang ang pasya eh. Hindi ko susundin o susundin mo. Tama mga kapatid, yun lang naman eh. Dalawa eh. Mga kapatid, sabi nito, no? Iniibig ng Diyos silang masayang nagbibigay. Di ba pag masaya ka, etong darating na, as we celebrate, di ba, this season, mga kapatid, masarap magbigay. Sa mga bata, ano ibibigay ko sa mga pamangkin ko sa, sa bakasyon? Ano kayo ibibigay ko sa mga kapatid ko?
Di ba nag-iisip ka? Natutuwa ako mga kapatid. First time in the history ito sa aming pamilya. Kila misis, hindi sila mayaman. Mahirap lang. Pero nung naging kasintahan ko si misis, tuwing December 30 ata yun, may reunion sila. Natutuwa ako, 11 ba kayo, 10? 11 sila ha. Etong 11 tayong magkakapatid. May anakan 2, may anakan 3, may anakan 1, may anakan 5. Nakakatuwa. Bawat kapatid, bibigyan yung mga kapatid nila. Ako yung panganay. Ano kusa? Walang sapitan to ha. Bibigyan yung mga asa-asawa ng kapatid nila. Tapos bibigyan yung mga anak lahat, tag-iisa. Bawat isang kapatid nila, kahit binata o may asawa na, natutuwa ako. Sabi ko, naiinggit ako rito sa family ng kapatid ko. Tapos si Papa rin, si Mama, may mga nakalaan sa aming mga regalo, kahit maliit yan, malaki. Lahat may pangalan yan, lahat mabibigyan. Kaya pag reunion nila misis, asahan mo na, magdala ka ng malaking plastic. Kasi hahakot ka. Naobserbahan ko yung mga kapatid, ilang taon nung kami magkasinta at mag-asawa na. Sabi ko sa amin, hindi ko ginagawa. Sa amin, nasa side namin, ha? Wala kaming reunion, wala kaming bigayan at iba pa. Sabi ko, Lord, gusto ko itong gayahin. Kaya nung kami na nag-reunion sa side ko sa Balboa, inumpisahan namin. Nakakatuwa. Una, nag-reunion kami, 3 lang kami magkapatid. Nag-call ako ng reunion, 3 lang dumating. O, dito ulit kami. Sumunod 4. Sumunod na taon, 5. Sumunod na taon, 6, 7, 8, 14 kami. Kaso ang buhay ngayon ay 11 na lang. Merong isang taon na kumpleto kami lahat, mga kapatid. Ang saya. At ang saya magbigay, mga kapatid. Saan mo tumanggap pa saya? Pero mga kapatid, iba ang saya ng mga nagbibigay. Amen? Amen. Okay, huling-huli. So, cheerful giver, masaya. Dapat masaya ka. Okay, ano pa? Ayan. Huling talata, John 14:15. Ready? Basahin po natin. Read. If you love me, keep my commandments. Kung ako iniibig nyo, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. So sabi ng Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, sundin natin siya. Mga kapatid, kung mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Kanya. Sino ba nagsabi magbigay tayo ng tithes niya? Ibalik natin siya eh. Sino ba nagsabing i-increase mo ang giving mo? Pikpikin, ganunin, siksikin pa, umaapaw pa. Sino ba nagsabi? Ang Diyos. Ano dapat natin gawin, Pastor? Sumunod tayo. Amen? Sumunod tayo. Estudyante ka, weekly may allowance ka, maging matapat. Ibalik sa Diyos ang para sa Kanya. Tayo mga may work, lingguhan, sumasahod ka marahil, quincenas or monthly, sumasahod ka, gawin mo rin regular. Kung linggo-linggo ang sahod mo, linggo-linggo, ibalik mo rin sa Diyos. Kung quincenas, bi-weekly rin. Kung monthly ang sahod mo, monthly rin, mga kapatid. Magi tayong consistent. Mga kapatid, pag tayo nagbigay, sabi diyan, sumusunod tayo. May masunurin kang puso. Tandayan ng pag-ibig sa Kanya. Okay. Ano pong sumunod na talata? Okay? Tama ba? John 14:21. Basahin natin to. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Sa Tagalog, ang mayroon ng aking mga utos, ibig sabihin, sumusunod sa utos ng Diyos ni Jesus, at tumutupad ng mga iyon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin din ng aking Ama, at siya'y ano? Iibigin ko at ako'y magpapahayag sa Kanya. Mga kapatid, ang pagsunod, yan ay tanda na tunay ng pag-ibig. Pag hindi ka sumusunod, hindi ko alam kung mahal mo nga ang Diyos. Kasi ang alam ko sa Bible, ang sumusunod, nagmamahal yan sa Diyos. Amen. Patunayan mo. Hello, mga kapatid. Patunayan natin. John 15:10, basahin natin. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Tagalog,
kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng isang pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Mga kapatid, mahal ba natin ang Diyos? Amen. Abay, sundin natin siya. Amen? Huwag natin pagnakawan ng Diyos, pagdamutan. Hindi mo may isa ng Diyos. Tandaan mo, sabi ng Panginoon, kapag masunurin ka sa salita ng Diyos, yung pagpapala, mag-overtake sa'yo, di ba? Pero pag namumuhay ka sa pagsuway, hindi pagsunod, susundan ka rin ng kasalanan mo. Mabigat yun, mga kapatid, walang pagpapala. Abay, mas gusto ko yung nag-overtake sa yung pagpapala. Kahit po sa larangan ng pinansyal, material na bagay, salapi, mga kapatid, magi tayong matapat sa Panginoon. Amen? Amen. Sikapin mo, mga kapatid, na maging kang cheerful giver. Maging matapat sa pagbabalik sa Diyos ng kanyang tithes, at mag-increase ka, lakihan mo pananampalatayang pag-ibig mo sa Diyos. Bakit, Pastor? Sapagkat ang ginto at pilak ay sa Kanya. Lahat ng bagay sa mundo ay sa Kanya. Wala po tayong pag-aari. Amen? Ang nais ng Diyos, maghandog tayo sa Kanya. Amen? Sumuporta tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi kay Pastor. Kung sa akin lang, wag na. Pero sa gawain ng Panginoon. Amen? Matuto tayo maging mga matapat na katiwala ng Diyos. Bakit, Pastor? Tandaan, pag nag-utos ang Diyos, laging may kapalit na pangako yan. At ang Diyos, pag nangako, 100% or more than 100% pa, He will do it. Sabi ng Bible, He will do it. Okay, as we close yung isang talata, ibahagi ko sa inyo to. Sa Hagay, tama ba? Wait lang ha. Hindi ko na save eh. Wait lang. Isang talata na lang to. Pay thy vows, ang sabi ng Panginoon. Nakikita na sa inyo. Sabi nga rin David, basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Psalms 116 verse 14, sabay-sabay po. Ready, read. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Aking babayaran ang panataw, pangako ko sa Panginoon, oo, sa harap ng bunyang bayan. 18, ready, read. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Okay? So sabi ni Haring David, aking tutuparin ang aking pangako sa Diyos sa harap ng kanyang bayan, sa harap ng kanyang mga tao. Mga kapatid, maging matapat tayo. Every time, mga kapatid, na faithfully binabalik natin sa Diyos ang tithes niya, mga kapatid, tinutupad mong pangako mo sa Diyos. Amen? Every time sa harapan ng church, sa ating lahat, binibigay natin ang ating mga offerings sa Panginoon, whether it is mission giving, mga kapatid, local abroad, mga kapatid, thanksgiving, love, first fruit, sacrificial. Every time na ginagawa natin yun, mga kapatid, listen, nalulugod ang Diyos sa atin. Nakuha po, mga kapatid. Gusto bang lalo pang lumugod sa atin ng Diyos, matuwa ang Diyos sa atin? Let us be faithful stewards, amen, of the Lord, of His money. At anumang bagay na pinagkatiwala niya sa atin, maging po tayong mga matapat na katiwala. So tayo po natin tumayo, manalangin po tayo na soul stand. Let us have a word of prayer. Dakilang Diyos sa aming Ama sa langit, purihin ka. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po, Diyos, ang araw na ito. At dalangin po, Panginoon, ang bawat isa ay tumugon sa iyong mga salita. Maging kaming mga matapat na katiwala po ninyo ng aming buhay, lakas, kahit po sa pananalapi. Masumpungan mo kaming tapat na mga Kristiyano, mga anak po ninyo, Diyos. Dalangin ko, Diyos, sa umaga po nito, as we write our commitments before you, Panginoon, give us wisdom and help us, O God, to be honest to the blessings that you are giving to us. Isulat po namin ito
at maging kaming matapat na sabihin ito sa iyo, Panginoon. Minamahal mo silang mga matatapat mong lingkod, ang iyong mga anak mo, Diyos, ang titiwala sa iyo, sumusunod sa iyo. Pagpalaan niyo pong gagawin namin commitment Sunday ngayong umagang ito. Purihin kang muli sa ngalan ni Jesus. Visited. Mga kapatid, malinaw ba sa atin? Okay? So this time, tayo magkakaroon ng commitments. Jamie,